Our Father, Lord Jesus Christ, bless us. Ganduan Dio, Diwan God, our Father, Lord Jesus Christ, Sibas. Magandang araw sa ating lahat. Sa araw na ito, na kung saan nagpapasalamat tayo sa Panginoong Diyos, sa ngalan ni Kristo Jesus, na ibinigay na sa atin na wisdom tungkol dito ngayon sa paksa na ating talakayin. May mga kapangyarihan ba ang tinatawag nilang anting-anting? Na karamihan nito ay binasbasan nila tuwing Semana Santa. Karamihan sa mga may hawak nito ay na tinatawag nilang anting-anting ay dinadasalan nila ito at tuwing panahon sa Semana Santa or Holy Week. Ang iba ay pumupunta sa mga bundok at doon sila ay nag-aalay ng dasal sa mga tinatawag nating amulet o anting-anting na ito'y gawa ng tanso, kahoy o ano pa mang bagay. At tinanong nila, totoo ba talaga ito ay may kapangyarihan? Kung sa kapangyarihan man, marami nagsabi na ito ay mabisa sa mga bagay-bagay na kung saan nila ito binigyan ng importansya sa buhay nila. Lahat ng mga ginawa nilang mga rituals na maraming ginagawa sila tungkol sa mga anting-anting na hawak nila. At ang kapangyarihan ba ito ay galing sa Diyos? Ang kapangyarihan ito ay hindi galing sa banal na Espiritu Santo. Kung basahin natin ang Book of Exodus, chapter 20, sa 4 nga to sa 5, sabi doon, huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ika-3 at ika-4 na sinlahi. Ngunit ipadarama ko ang aking pag-ibig sa libong-libong sanlahi na umuibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. So, kautusan pala niya na hindi tayo magsamba ng mga sinasabi nating Diyos-Diyusan. At isa na ito na mga bagay na matawag nating Diyos-Diyusan. Na sinasabi dito na ito talaga ay may kapangyarihan. May kapangyarihan talaga ito kasi doon mabasa natin sa Revelation na itong mga taong ito ay sabi dito na sila'y natira sa sangkatauhan na hindi namatay sa mga salot na ito at hindi sila nagsisi. So, sa mga taong may mga taglay ng mga ganito, kung sabi natin may kapangyarihan talaga sila kasi sabi dito, hindi sila namatay sa panahon ng mga salot at hindi sila tumalikod ni tumigil man sa pagsamba sa mga demonyo o sa mga Diyos-Diyosang ginagawa ng kanilang kamay, mga larawang ginto, pilak, tanso, bato at kahoy na di nakikita at di nakakarinig o nakakalakad man. So dito, mapansin natin, may kapangyarihan talaga. Kasi dito sa Book of Revelation na yung iba daw ay hindi namatay at hindi din sila nagsisi. So, ito naman ay gawa ng kalaban ng mga masamang espiritu.
So, kung hindi sila panahon sa salot ng mga binigay sangkatuhan na mayroon palang hindi talaga namatay sapagkat taglay nila ang kapangyarihan din. But sinabi din dito sa kasulatan na although mayroon silang Diyos-Diyosa na sinasamba, pero sabi natin sa ating kasulatan din na hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kung hindi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, binibigyan din nito na ang tunay na pananampalataya ay nagkita sa pagsunod, hindi lang sa salita. So, sa ganung paraan pala, sila nagsamba din ng mga Diyos-Diyos at tumawag din sila ng pangalan sa Panginoong Jesucristo kasi akala nilang tinatawag nila yun ang Diyos na tunay. Pero sabi dito sa Matthew 7, chapter 7:21, kung basa nito ulit, hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian. Kung hindi, yun lang pala ang sumunod sa utos ng kalooban ng Diyos Ama. So, sa mga ganitong utos na ang Diyos-Diyosan ay pinagbawal ng ating Panginoong Diyos, maski pa kung anong tawag mo sa Kanya at hindi mo rin siya sinunod, hindi ka rin pala makapasok sa kaharian ng Diyos. So mga kapatid, kung may hawak ka ng mga ganitong bagay, kagaya nitong mga anting-anting, ay hindi pa huli ang lahat na isurrender mo yan sa kapangyarihan ng Diyos at doon tayo maniwala sa Kanya at manampalataya na may mas makapangyarihan pang Diyos sa lahat sa ngalan ng ating Panginoong Diyos na si Kristo Jesus. So, mga kapatid, salamat sa ating Panginoong Diyos na ibinigay na sa araw na ito at sana nawa magbigay ng kaliwanagan sa lahat ng mga bagay espiritual at patuloy tayong makinig sa mga mensahe sa ating Panginoong Diyos na magbigay sa atin ng kalakasan na spiritual growth na kung saan papunta tayo sa tinatawag na spiritual maturity, the fulfillment of the spiritual maturity wherein our Father Lord Jesus Christ na siyang nagbigay sa atin ng palataya na kung saan bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Again, thank you to our Father Lord Jesus Christ. Our Father Lord Jesus Christ, save us, Dio one God, God one Dio, our Father Lord Jesus Christ. Bless us, Ama naming Jesucristo. Iligtas mo kami, O Diyos, na banal, nag-isang Diyos, nag-isang banal na Diyos, O Amang Jesucristo. Pagpalain mo kaming lahat. Amen.